What's up guys? It's your boy Dan. Kumusta kayo guys lahat? In this video, I'm going to make a review of my Litokala LII-CH2. Ang lagi kong disclaimer sa every video ko is I don't sponsor and I don't promote this brand or any brand guys. And I'm making my own reviews na transparent and honest based on my usage and experiences from the past. So, lagi niyong tatandaan yun. So, without further ado, let's do this. So, nag-provide ako ng mga image dito guys sa phone. Yan yung box niya. Sa loob ng box na yan guys, may kasama yan siyang USB-C to USB-A na cable. So, you can use your any spare charging bricks na available since this thing has a maximum 5 volts 2 amps. Sa voltage, DC yun. Kasi baka isipin nyo, baka AC. Kasi dalawa kasi yung voltage, AC and DC voltage. So, in this case, since charger to, may converter na siya sa loob ng AC to DC. So, ito yung itsura ng charger niya. Ganyan siya. Zoom natin konti. Ayan. Yan sa box niya. Then yung kagandahan dito sa charger na to guys, kung may mga rechargeable batteries kayo na AA or AAA, pwede nyo siya i-charge. Kasi sabi nga dito, all-in-one, mostly lahat ng type ng rechargeable batteries except lang do sa 9 volts. Siyempre iba na yung ano nun yung itsura nun. So, yung 9 volts na yun, papakita ko na lang guys para may idea kayo. Yan, ganito guys yung itsura ng rechargeable battery na 9 volts. In the future nga, bibili kami ng rechargeable AA at AAA batteries para hindi magastos. Kasi pag bibili kayo guys ng yung alkaline, hindi yun rechargeable, magastos. By default, itong charger na to guys, yung Litokala LII-CH2, yung kanyang default na charging amperage is 1000 milliamps. So, 1000 milliamps, that's 1 amps. Kung i-convert nyo sa amps to milli. Milli kasi 1000 sa ano yun eh. Sukatan na amperage. Sa akin guys, yung ginagawa ko, para syempre tumagal yung buhay ng battery tsaka hindi masyadong uminit, ginagawa ko, siniset ko siya sa 500 milliamps. Para maset mo nyo siya sa 500 milliamps, kailangan nyo i-press tong button na to guys for 2 seconds para mag-switch siya sa 500 milliamps. Same procedure dito sa kabila. Tapos ang kagandahan dito guys, meron siyang 4 na protection to eh. Short circuit protection, over voltage protection, over current protection, and reverse polarity protection. So kapag na-accidente nyo guys na malagay yung battery nyo, that means baligtad yung polarity, hindi siya magsaspark. Unlike dun sa mga mumurahin na chargers out there na mga 100 pesos plus. Ito yung laman nun. Binalik ko to eh. Binalik ko tong ano na to eh. Charger na to eh. 109 pesos yung bili ko dito sa Shopee. Yan yung laman niya. Diba? Napakasimple lang. Tapos male plug siya. Hindi recommended yung male plug sa mga ganitong charger kasi pag may nangyari dyan, masisira yung battery, possible magpumutok yan. Kasi ito yung laman nung mumuray na charger, di ba? Ang basic. Sobrang basic ng circuitry na to. May experience ako dito guys na namala yung paglagay ko ng isang battery ko guys. Yung Cybertech na battery ko na binili ko sa Ace Hardware. Nabaliktad ko yung polarity niya. That means nabaligtad ko yung paglagay niya. Instead na yung negative nasa baba, nailagay ko siya sa taas. Then boom, na-spark, no? Nag-short circuit siya. So tinanggal ko agad yung battery. Pero may naamoy akong electronic burn smell, tinatawag. Although dito, wala kayong makikita na damage kahit dun sa PCB kanina. Meron siya microscopic damage inside. Oops. Yan o. Sige ha. As you can see, wala siyang damage physically. But microscopic guys yung damage niya
pag ganun. Kaya binalik ko agad kasi no, wala siyang protection talaga guys. Isasama ko na rin yung review ko dito sa batteries na to guys. Yung Litokala LII35S. Nung pagka-receive ko siya, ganito yung itsura niya. Yung isa, half yung laman. Tapos yung isa naman almost low-bat. Actually low-bat na nga tong isa eh. Wala na talaga siyang laman. Which is not good. Kasi hindi pwedeng drain ka ng battery. Mababawasan yung lifespan. May lifespan kasi to guys. Lahat ng types ng battery mapa lithium ion yan or lithium polymer. May lifespan lang yan guys. Yung lifespan nila is nabibilang sa tinatawag natin na charging cycles. Kadating ng dalawang batteries na to guys, nilagay ko sila agad dyan. Ito yung lumabas. Charge ko to guys ng mga 3 hours. Then after 3 hours, kasi guys ng picture ng ng fully charged nila. Pag full charge tong mga batteries na to, ang lalabas dyan 100%, tapos max of 4.2 volts. So yung charger na to guys, hindi niya ina-allow na mag-charge yung batteries above 4.2 volts. Kasi above 4.2 volts, delikado rin sa batteries yan. Kaya meron siyang limit lang. Then nag-test ako gamit ng wireless dynamic microphone ko. In-test ko siya by using it sa naka-standby lang yung microphone transmitter tsaka receiver. So after 2 hours of standby use, ganito yung result pala. As you can see, almost 20% yung nabawas sa kanilang dalawa. Yung isa nga, 87%. Then, yung mga batteries na to guys, mas mabigat siya kumpara sa mga Cybertech batteries ko. Because of its capacity, yan nakalagay. 3,500 mAh and 10 amps yung max niya na amperage. 3.7 volts. Lahat ng 18650 na battery guys, rated at 3.7 volts. Ayan yung model niya. LII-355S. Tested ko na yung battery na to guys. Maganda siya. Matagal siya malobat. Mga estimate ko nito, abot to ng mga 6 plus hours. Pero hindi ko nire-recommend na i-fully drain siya. Kasi ito yung nasa likuran niya. Actually sa gilid nito guys, may mga vents. Tsaka ito yung likod niya. Nakikita nyo doon sa likod yung pangalan niya, yung model. Yan. LIICH2. Tapos yung input niya, yan yung DC 5 volts 2 amps. Minimum yan. Pwede kayo guys magsaksak dyan ng 5 volts 3 amps na charging brick or yung power supply adapter. Tapos ito yung output niyan. Depende sa batteries na ilalagay nyo dito. So ito yung lahat ng compatible na batteries. Alam nyo yung sinabi nga ako kanina, yung AA, AAA, SE, C sizes. Tapos yung mga lithium ion batteries, kasama na yung 18650 doon. Ito yung mga Cybertech batteries ko. Color green sila. Binili ko sa Ace Hardware. Ayan yung capacity nila. 1,200 mAh. 18650 yung kanyang type. Same sa Litokalas na batteries and 3.7 volts. Yun 92%. Actually, yesterday din yan. Regarding sa power supply, this one right here. Yan, AC-DC adapter. Hayaan nyo na yung model, huwag nyo nang i-search yan. Ang importante dito, ayan, 5 volts 3 amperes yung kanyang output sa lithium ion batteries na ganito. Dalawa yung type niya. Yung bottom top, ito yung flat top. Lang naman guys in this video. I hope you enjoy it, and for more reviews guys, please like and subscribe.